Nagbabalik ang Scribe Stand. Napakatagal na Long time no see. Long time hinintay natin. So, Carlos Acamos po alongside my resident guest John Asterado for the Scribe Stand. 3 questions na agad tayo, Brad. Sige. After this, kakatapos na ng coverage namin dito sa MOA Arena na panalo ang Barangay Ginebra sa TNT Tropang 5G 116-102 sa Game 3 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals. Lamang na ulit ang Ginebra, Brad, 2-1. So, 3 questions na agad tayo. Okay, fire away. First question, nasan tong Stephen Holt na to in the last 2 games? Nako. Si Stephen Holt, the first 2 games ng finals was total niya 1 point. 1 point. 1 point. Grand Tanga total. nila. Grand total yun. Ah. So, very uncharacteristic for Stephen Holt kasi alam naman natin, Terra Firma, time na sa Terra Firma, yung combo nila ni Wami, sila yung talagang gumagawa. So, kumbaga, alam na, two-way player si Stephen Holt eh. Depensa, opensa. So, expectation ng tao, kahit dumidepensa ka, kaya mo yung gumawa. And tonight, prove na yun yung reputation niya. First quarter, talagang sinet na yung tone. Yung mga 3-point shots niya, doon talaga nagkalayo yung Ginebra. Nagkaroon ng kumpiyansa yung buong team. Alam natin, Justin Brownlee, 41 points. Typical Justin Brownlee. Or lalo na pag finals. Pero, I have to say, medyo makakalimutan mo yun dahil sa impact ni Stephen Holt. Particularly on the offensive side. Talagang dinipensahan siya ni Coach Tim Cone na hindi niya maintindihan kung ba't ganito yung usapan kay tingin nga ni Tim Cone, maganda ginagawa ni Stephen Holt. Hindi lang sa opensa but dun sa mga bagay na Intangibles. pwede natin makita sa stat sheet, pwede natin din hindi makita sa stat sheet, like yung depensa nga and yung ibang, like you said, yung intangibles. So, pero ngayon, big deal yun for Ginebra kasi dahil ang reason bakit nasa ganitong run ng Ginebra, more than the defense, the way yung offense ng Ginebra nagiging efficient. Alam natin, Brownlee and RJ talaga yung nagdadala, may konting Scotty, but pag may Stephen Holt ka na sumasabay dun sa binibigay na impact nung tatlong yon, also Troy Rosario din, may talunin tong Barangay Ginebra. And kung mag-continue to for the next, at least the next 2 games, baka makita natin mag-champion ng Ginebra after 3 years. Yun yung importante, no, yung more than you can't have enough scorers, 'di ba? Na meron ka ng 3 scorers nga na nabanggit mo, Brownlee, Barrientos and Scotty na yan from time to time. Kasi Scotty kasi all around triple-double nga siya ngayon . So if you have another weapon in Stephen Holt, siyempre you'll give more headaches sa TNT and mas kailangan paghandaan ng mas maraming kailangan adjustments gawin ng TNT. So to add, I think that's just the way it is expectation ng fans and critics dahil hindi ka naman kinuha from Terra Firma para lang gumawa sa isang aspect ng laro and let's say depensa man or opensa. Kumbaga, kaya kayang kinuha ng Ginebra dahil alam nilang kaya mo mag-deliver on both ends. And it's understandable din yung mga thoughts ni Coach Tim. Understandable din sa side ng mga fans and critics na bakit ganito ganyan, bakit tingin ni Coach Tim hindi. So, but for Stephen Holt, whatever yung opinions natin Stephen Holt really had a big impact dito sa game number 3. Okay. So, question number 2, di ba? Question 1, hinanap ko si Stephen Holt. So, question 2, hanapin ko din yung sa side ng TNT. Will the real Calvin Oftana please stand up? So, nasa naman si Calvin, Brad? But medyo off-night siya ngayon. Hindi lang medyo off-night talaga. Off-night talaga. At
minsan may games talaga si Optana na he can be hot. May Mm. games siya na ganito. And Magkalayo yung ano eh. Grabe yung ano talaga. extremes eh. Extremes Grabe yung yung ganda. diferensya nung game 2 sa Mm. game number 3. Oh. Si Optana nung game 2, like, ang nangyayari sa finals, sinong mas mainit sa simula, yun mananalo eh. Mm. Game 2, kung ano yung impact ni Holt sa opensa, ganun yung impact ni Optana sa opensa nung game number 2. And tonight, hindi na napakita yun. Mhm. Talagang big concern yun for TNT. Kasi alam natin, Calvin Optana is one of TNT's best offensive player. Maybe. Or arguably, baka siya pang best scorer ng TNT. Oh. Napoprove niya yun Oh. Mm. some nights, pero may nights din na talagang malamig si Calvin Optana. And that's a big concern for TNT na kailangan ma-address nila to in the next 2 days. And I think, kita naman natin, konting ano sila ni Coach Chot na Nung fourth quarter. we would like to think talagang normal yun for TNT Oo. na ma-address nila yun agad. And perhaps si Coach Chot will look to find ways to motivate Calvin Optana. Calvin Optana will look for ways to adjust and maybe to use this as motivation din Mhm. para mabalik ang TNT sa serie na to. Ito kasi yung nakikita kong tema ng series. Kung sino yung magandang start, yun yung mananalo. And Yun na nga. kung sino yung Ganun nagdadala dun sa hot start na yun yung magiging siguro best player or masusutuin niya yung hot start niya for the rest of the game. Parang game 1, Oo. Hinebra yung good start. Si sila, although na-erase yung lamang nila, pero they were able to preserve it down the stretch. So game 2, Calvin Optana and Makolo yung they had 8 points each in the first quarter. Tapos sila rin yung gumawa. Optana had 31, finished with that one. Tapos natabla yung series. And today, Hinebra naman yung with a great start with led by Stephen Holt with 15 in the first quarter. Si JB Brin 10 points siya nung first quarter on the way to his 41-point effort. So that's the team. Again, the theme of the series. Kung sino yung Maganda simula. maganda simula, yun yung nananalo. And we'll see kung yun pa rin yung magtutuloy-tuloy sa the remaining games. And that leads us to our third and final question. Both imports, Brad, over the 40-point barrier. Yun ba ang magiging tingin mong barometer na kung sino yung import na mas maganda pinapakita? Yun ba yung makakapagdala sa finals? Although, mas maganda scoring ni Simak ngayon, but si Brownlee had the last laugh with better help from his locals. Ewan ko, baka matira ako dito. Oh, ba't naman? Kasi yung 40 plus ni Makolo, parang pili ko lang nagulat din ako na Parang silent 44, brother. parang ganun eh. But then again, yung sa tanong mo, Mm. I would like to think ang magpa-factor pa rin dito locals. Kasi ang dito sa finals, alam natin yung kalibre ni Brownlee, alam natin yung kalibre ni Makolo. Mm. So, you should expect na magka-cancel out lang sila. Crucial pa din yung mga locals na sino yung mag-step up. Like, ito nga, Stephen Holt, Game 3, Calvin Optana, nung Game 3, nung Game 2 siyang sa reasons. Also, take note din sa Game 3, nanlamig din si Nambatak, first 2 games, maganda yung laro. Roger Pogoy is having a consistent series. Magpe-play out din yun on the part of Ginebra. Si RJ Barrientos, kung kukumpara ko sa finals ng NBA, para siya si Bronson na talang sometimes nahihirapan siya makahanap ng tira niya, but pag kailangan doon gumagawa. Yun, timely. Timely. Yun din tema niya sa first 3 games itong final, si RJ Barrientos. Then si Scotty, kung triple-double. Troy, kung nandun yung presence niya sa
on both ends. So, ako pa rin talaga paniwala ko, locals pa din ang magiging crucial dito. Expectation talaga, cancel out yan, Brownlee and Makolo, 2 capable imports. So pwede natin sabihin, Brad, kung sinong team ang mas merong consistent na third and fourth scorer. Diba? Yes, Kasi I would like to meron believe. silang top 3 scorers eh. So kung merong sinong team yung may third and fourth scorer. I mean, so may top 2 pala. May top 2 teams. May top 2 players, may isang import, isang local na gumagawa talaga na consistently. So kung sino yung team na may third and fourth Oo. na consistent. Kasi na mahirap scorer, yun yung mananalo ng series. maganda laro import mo, wala siyang katulong. Maganda din pag import mo, maganda ginagawa, natutulungan ng locals. Maganda rin, like, again, puro tayo Stephen Holt, siya nagdala, ito si Brownlee yung tumapos. So, yun, again, locals pa, ako paniwala pa rin, locals ang crucial dito for the next, at least for the next 2 games. Okay. Yun na muna. Okay. On behalf of our my resident guest Jonas Torado, thank you po sa Thank you. pagpanood ng pagbabalik ng Scribe Stand and 3 questions. Kita-kita po tayo sa Game 4. Sige, Brad. Kasi may mga nagtatanong sa'yo Nang. na ba't di tayo nag-ano. Bakit nga ba? Yun lang, papasalamat lang tayo mga hanap nitong Yeah. usapan namin. Tama pala, tama. Kasi may Thank you. kumausap sa'yo Tama. nun eh. So, thank you lang. Thank you po sa nanonood. Nakikita nyo, makabuluhan yung pinag-uusapan Oo. namin. Hindi lang kami dumadaktak dito. Hindi kami talaga maano, pero thank you pa din sa mga naghahanap. Nakamotivate yung Brad. Meron kasi- pa lang nanonood sa atin. Oo. Kala ko naglolokohan lang tayo Oo dito. nga. Alam naman sa social media, mas Ah. nakikita yung Yung mali ganun natin. Talaga. Ganun talaga. Hindi tayo talkative eh. More tayo sa sulat. Oo nga. So, yan. Yun Abangan lang. nyo Thank lang you yung po. mga Yun lang. storya natin sa Inquirer at sa Spin.ph at syempre sa mga social media channels namin. Maraming salamat po. At kita tayo sa Game 4 ng finals sa Araneta Coliseum on Wednesday night. Kung saan before the start meron na ring awarding ng Best Player of the Conference saka Best Import. So, abangan po natin 'yon. Ingat po. Thank you. Good night.